Hello everyone, magandang gabi po. Naimag na rabi, may pabengi, maayong gabi sa yung tanan sa mga kababayan natin dito sa South Korea, even sa Pilipinas. At saka yung mga nakafollow po sa atin sa Facebook and TikTok. Thank you so much po for your continued support. So we're here again for another topic. So ang ating pag-uusapan rito is official na anunsyo para sa mga dayuhan sa South Korea Personal Signature Verification Certificate kung tatawagin. Marami po ang, of course, naniniraan at nagtatrabaho po dito sa South Korea ang madalas makarinig ng ganitong salita. Yan, pakipirmahan po ito o kaya kailangan po ng opisyal na dokumento para sa pirma. Ngunit para sa maraming dayuhan, hindi malinaw kung ano ang dokumento ang kailangan at paano ito kinukuha or kukunin. Yan, dahil dito, nagkakaroon po ng kalituhan at minsan pagkaantala sa mga kontrata o transaksyon sa bangko. Upang matulungan ang mga dayuhan, ang gobyerno po dito sa South Korea mayroong tinatawag na Personal Signature Verification Certificate. Ang dokumentong po ito ay isang opisyal na sertipiko ng gobyerno na nagpapatunay po na ang isang pirma na ginamit sa isang dokumento ay tunay at mismong galing po sa iyo. Ayan, sa madaling salita, ito po ay dokumentong nagsasabi na ang pirma na ito ay personal na pirma ng taong ito. Ayan po, hindi kailangan ng stamp o personal seal para makakuha ng sertipikong ito. Ayan po, para sa mga dayuhan po na hindi sanay sa paggamit ng stamp sa South Korea, dito po kasi guys, kung napapansin niyo maraming stamp, usually kasi kapag yung stamp na yun napapansin niyo, yun yung mismong tawag dito, kumbaga pirma na nila. Yan, minsan naman yung iba sinasama na pirma. Yan kung napapansin niyo. Ayan, kumbaga, kada tao po, usually, meron dito talagang stamp. Even ako, meron din ako sariling stamp. Ayan po, yan. Para sa mga dayuhan na hindi sanay sa paggamit ng stamp sa South Korea, malaking tulong po ang sistemang ito dahil pirma lamang ang kailangan. Sino po ang maaaring kumuha ng sertipikong ito? Lahat po ng dayuhang legal na naninirahan po sa South Korea ay maaari pong mag-apply. Yan po, basta mayroong alien registration card o domestic residence card. Ang proseso na pagkuha ay simple at malinaw po. Una, kailangan po personal na pumunta sa City Hall, District Office, or Community Center sa lugar po kung saan kayo nakatira. Yan po, hindi ito maaaring gawin online. Kinakailangan pong personal na magpakita. Ikalawa po, yan po, ipakita ang inyong alien registration card or domestic residence card sa counter. Pangatlo, kayo po ay hihilingan ng lumagda o pumirma sa isang electronic pad. Yun lamang, wala nang iba, wala nang ibang kailangan. Matapos nito, ang Personal Signature Verification Certificate po ay agad na maibibigay sa inyo. Ang sertipikong ito ay ginagamit sa maraming sitwasyon sa South Korea, tulad po ng mga dokumento sa bangko, pagpirma ng kontrata at pagsusumite ng mga opisyal na papeles po sa mga ahensya ng gobyerno dito sa South Korea po. Ang isa pang, of course, another info which is, ito ay isang legal at opisyal po na dokumento na tinatanggap ng mga bangko at pampublikong institution. Dahil dito, marami pong paggagamitan, no? maaring gamitin ng mga dayon ang dokumentong ito ng may kumpiyansa at walang pangamba. Ayon po sa Ministry of Justice ng South Korea, ang layunin ng sistemang ito ay gawing mas madali at mas malinaw po mga proseso para sa mga dayuhan, lalo na po sa mga usaping may kinalaman po. Yan po, may kinalaman sa pirma po at opisyal na dokumento po ninyo. Kung kayo pa hihingan ng official signature sa South Korea, huwag po mabahala. Ayan po, tandaan lamang na maaari kayong kumuha ng personal signature verification certificate sa pinakamalapit po na community center po sa inyong lugar. Ito po ay isang konkretong hakbang ng gobyerno upang suportahan pa ang mga dayuhan at tulungan silang makibahagi po ng mas maayos at ligtas po sa buhay sistema ng South Korea. Pinagmulan ng ating info po is coming from Ministry of Justice, Republic of Korea. So if you have questions po, may katanungan kayo, as long as kaya natin sagutin, we will try our best to answer your questions. Otherwise, if not, we will, i-refer namin kayo, no, to someone na mas nakakalam po ng inyong mga questions. So, yun lang po. Salamat sa inyong oras. God bless everyone. Kita-kits po. Happy New Year. Ayan po. So, lumagpas na naman ng New Year. Christmas is another New Year for everyone. So, yun lang naman din. If you have questions, okay, mahiya, no, sabihin nyo lang ako. Pwede kayong tumawag, mag-text, or mag-drop ng message dito sa ating messenger. We also have our messenger and TikTok account. Please do kindly